Magandang araw mga ka-stroke. So tayo po ay nagbabalik. Another episode of stroke recovery. At yan ay ang lunas sa mga masasakit na balikat na nag-lock. How to release a frozen shoulder. So yan po ang ating tatalakayin mamaya. At kung bago ko pa lang po sa aking channel, please subscribe at inyo na rin i-like at pindutin nyo ang notification bell para updated kayo sa mga darating pang video tungkol sa stroke recovery at saka sa mga stroke na unti-unting bumabangon. So, inyo na rin i-share para sa ating mga ka-stroke para makatuto sila ng ating mga exercise at talaga namang ito epektibo at ito ay talagang pinag-aralan natin at base rin sa aking experience. At disclaimer lang po, ako po ay hindi doktor at hindi rin ako professional physical therapist. Ang sa akin lang po ay binabahagi ko ang aking experience at ang aking mga natutunan sa aking pagsasaliksik. Yan. So, intro muna tayo konti. Alright! So ito po, umpisa na po natin. Ang una po natin gagawin para ma-release ang frozen shoulder at ang pananakit nito ay ito po ay makakatulong. Ayan. So ito po, ganito po ang gagawin natin. Yun pong sabayan. Mas maganda po kung kayo ay may liig. Ayan. So ako po kasi yung tintin lang nawawala ang liig. Ganito po ang gagawin natin. Itutulak natin ang baba, papasok. Ganyan. Tapos labas, tulak ulit. Pwede siyang 5 times to 10 times. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pwede rin siyang 10 times. Papasok pong ganyan. Ayan. Hindi po pa ganyan. Ayan, pagka ganyan, parang, kumain ka na? So, ganun po. Ayan, ganyan. Ang tama po niyan ay, dito po. Ayan, pababa. So, pag dito po simula po rito sa may panga, ilalim ng panga, pababa dito sa ibabaw ng balikat. Dito po, ayan. Especially ron sa tinamaan ng stroke. Yun, so ang sunod po, number 2, ay ang titingala tayo at yuyuko ng todo. Ayan, bigay po natin lahat. Ayan, ganito po. Yuko, todo. Ayan. Yuko po lang hanggang sa makakaya. Ayan, pwedeng dito. Basta na iyuko. Pagka yuko, tingala, todo din. Kung hindi mo isasagad, pwedeng doon lang, hanggang doon lang sa kaya. Ayan. Pabalik-balik din po. Dahan-dahan. Ayan, 1. Tingala. 2, tingala. 3, 4, 5. Ayan, pwede po siyang 5 times to 10 times. Ayan. Yun po ang sunod ninyong gagawin. At mararamdaman nyo naman po yan dito po sa likod. Dito po. Ayan. Simula po rito sa ilalim ng tenga, pababa dito sa balikat. Ayan. Napaka-effective po niyan. Number 3, ayan. Side to side. Ayan. Parang ganito. 1, ayan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan, napaka-epektibo po na yan. Mararamdaman nyo nababanat ang kanyang ugat. And number 4 is shoulder raise. Ayan, ganito po. Pwede rin 5 times or 10 times. Ayan, ganito po. 1,
Ayan. 2, 3, 4, 5. Ayan. Shoulder raise. Epektibo po yan. Talagang marirelease ang inyong sakit na pang-epektibo po niyan. Kasi po yung dinanas ko at yan po ang ginawa kong exercise. Kaya nawala po ang aking paglalak ng shoulder. Kasi po kung hindi nyo inaagapan, ang ating pong shoulder na na-stroke, ayan po ay babagsak. Ayan. Kasi po ang ating pong shoulder ay meron po yung kapsula dito na tinatawag at yan po ang sumasakit. Ayan po naglalak. Ayan. Bumabagsak po yan na kaganyan. Pag bumagsak yan, mahihirapan na po tayong ibalik yan. At ang sunod naman natin ay arm cross over. Simula po dito, nakaganito po ang kamay. Tapos, dadalhin siya papunta sa likod. Pag ganito po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Sa balikat din po yan. Napaka-epektibo po niyan. Ayan. So, kailangan po talaga natin maagapan ang ating paglalak ng balikat. Kasi po, yan po ang isa pong nagiging sanhi ng ating pong pagka-bengkong. Ayan. So, pag na-exercise ito, ay yan po ay sunod-sunod na. Ito pong exercise, kailangan masanay ito. At saka ito pong elbow. Yung pong joint na dalawa dito. So, ang sunod po ay medyo may kahirapan po ito sa mga na-stroke, lalo po sa mga medyo babago-bago pa lamang. At saka especially doon po sa mga nag-frozen na ang shoulder at saka braso. Ganito po ang gagawin natin. Ayan. Kung may tatas nyo po, kahit hanggang 10, doon lang po sa kaya, pilitin nyo po may taas. Ayan. Pag ganyan po, ayan. Ayan. Pero kung hindi nyo naman masyado may taas at hindi pa kaya, doon hanggang doon lang sa kaya. Kahit hanggang dito, ayan. Basta siya ay may galaw na ganyan. At ang balikat ang sasanay dyan para maibalik sa normal. Ayan. Kahit hanggang dito. Pero kung may tatas yan, ganyan, ayan. Ayan. Ulit-ulit lamang. Pwedeng 5 times. Pwede rin 10 times. Pero mas maganda kung may tataas mo na. Ayan. Kasi po, yan ay lalagutok yan eh. Pagka nakataas na ganyan. Yun o, gano'n o. Pero kung hindi pa kaya, hindi yan. Basta kahit hanggang saan. Ayan. Ayan po ang ating isang exercise sa balikat. At napaka-epektibo po niyan. Sunod ay shoulder roll. Ayan. Paikutin nyo po ang balikat. Para pong ganito. Ayan. Taas. Bababa. Ayan. Paikot siya. Paikot. Ayan. So, pwedeng 5 times. Pwedeng 10 times. So, gawin natin ng 5 times. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ganyan. Napaka-effective po yan. Pagka ginawa niyo po yung sunod-sunod na yan, ay talaga pong matatanggal ang pagkalak ng inyong frozen shoulder. Yan. Kailangan kasi ma-ensayo yan kasi yun ang ingatan natin, ang siya bumagsak. Ayan. At ang pinakahuli ay ang medyo may kahirapan ito kasi dito po sa sandalan ng upuan ay pagtatagupin natin ang ating mga kamay. Parang ganito po. Ayan. Ayan po ang aking isang kamay. Kung nakikita nyo, ayun. Tapos ito, pagtatagupin natin. Tapos, po-forward tayo ng ganito. Ayan. Bibilang din tayo. Pwede 5 times. Pwede rin 10 times. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. So, ganyan po ang ating gagawin. Yung medyo may kasakitan po yung kasi nakatagop na ganyan.
Ah, yung mga tayo na naman po aking anak. Dumating. Ayan. So po ay papasok po siya sa trabaho. Ayan. So, ganun po ating gagawin sa exercise para sa shoulder. Gawin niyo po yan araw-araw. At halimbawa, meron din siyang schedule sa inyong daily routine. Halimbawa, yung mga pinakita kong exercise sa kamay, gawin nyo yon. Tapos, isunod nyo sa balikat. Basta laging kasali ang balikat kasi yan po ang isang nagpapahina sa kamay na na-stroke, ang balikat. Kailangan kasi yan ang tirahin, balikat. At kung palalakasin nyo ang inyong braso, ay ang tricep ang inyong titirahin. Hindi po itong bicep. Kasi po pagka bicep, nagaganyan kayo ng barbell, lalo kayong mabebengkong, sinasabi ko sa inyo. Sa tuhod naman, oh my God. Po, you bend, you circle, you crack, you crack the bone. So, ayun po yun na natin for today's video. Ang pinakita ko po kung paano malulunasan ang frozen shoulder. At yan po ang magandang exercise at simpleng exercise na gagawin nyo every morning. Yan. At saka bago matulog, gawin nyo po yan. At talagang napaka-effective. At kaunting payo din lang po, tayo pong mga na-stroke ay meron na po tayong mga maintenance. At yan po ay huwag natin kakalimutan inumin ang mga binigay ng doktor na gamot at saka maintenance. Yan po ay lagi natin inumin. Kapag ikaw po ay nagme-maintenance, ibig sabihin yan, lagi mo na po siyang iinumin. At magpakonsulta rin po tayo sa doktor ng regularly. Yan, para nalalaman natin kung pwedeng bawasan ang ating maintenance ng dosage. Ayan, kung mataas dati, pwedeng bumaba. Kung nagumaganda ang kondisyon ng ating BP o kaya ay ang sugar, ay dapat po ay tayo ay nagpapakonsulta sa doktor. At mahalaga rin po na tayo ay magpa-lab test para nasusuri din natin at namamonitor ang ating mga kidney kagaya ng mga atay. Kasi po tayo mga na-stroke ay humihina na po ang ating mga parte ng ating katawan sa loob kagaya ng atay at saka ng kidney. Kaya ingat din po tayo sa ating mga kinakain. Ayan, dahil yan po, ang kagaya sinasabi ko nung una pa, talagang ayan, ang number 1 kalaban natin. Ang ating mga nilalamon. Ayan. So, ingat din tayo sa kinakain. At magpakonsulta nga tayo sa doktor. At syempre, kasama rin din yung lagi kang relax. Ayan, in-exhale ka. Alsin mong galit. Yan talaga. Number 1 talaga yan. Nandiyan na talaga lahat ng magpapagagaling. At importante rin na yung may napapaglibangan ka kasi nagbago na nga tayo ng lifestyle. Hindi naman na pasalamat tayo pinagbuksan pa ng Diyos ng pinto, ng panibagong pinto, at yun po ay doon po tayo papasok at panibagong buhay. Kalimutan na po natin yung mga dati nating buhay na lifestyle. Tayo po ay ibig sabihin ay panibagong pag-asa. Kaya napakalaki po ng ating pag-asa. Laban lang ng laban. Huwag mong idadaw ng sarili mo na stroke ka, ganyan. Yan, saka alam na karamihan sa atin nakakaranas ng nananaginip na tumatakbo, diba? No? Kasama natin ang ating kaibigan, naglalakad-lakad kayo sa bundok, umaakit sa hagdan, mabilis. Tapos pagising mo, ay nako, ako nga pala yung stroke. Ayan. Pero yun po ay mangyayari po. Pero pag nanaginip ka na ikaw ay stroke at yung future na nangyayari sa iyo, ay ibig sabihin yan ay ikaw ay gagaling na. Ayan. Ikaw ay basta ikaw ay lagi masaya, alisin mo ang lahat ng mga sagabal sa iyo. Lahat ng negativity ay alisin mo. Always think positive tayo. Yan. Yan po muna aking masasabi sa ating mga ka-stroke. At lagi po natin tatandaan. Tayo po lahat na na-stroke ay gagaling.
lalakas, titigas. So maraming salamat sa panonood at mabuhay po ang lahat ng stroke na lumalaban. Maraming salamat po. Alright.